Ang aking kambal na kapatid ay dumating upang bisitahin ako sa ospital, puno ng mga pasa sa buong katawan. Nang mapansin ko na siya ay inaabuso, nagdesisyon akong ipagpalit ang aking buhay sa kanya upang bigyan ng leksyon ang halimaw na iyon na hindi niya malilimutan kailanman. Ako si Luz, ang pangalan ng aking kapatid ay Maria. Kami ay kambal, magkatulad na parang dalawang patak ng tubig, ngunit ang aming kapalaran ay kasing iba ng tubig at langis, ng langit at lupa. Sinasabi ng mga tao na hindi ako normal, na baliw ako. Gumagamit ang mga doktor ng mas magagandang salita. Sabi nila, mayroon akong karamdaman sa pagkontrol ng galit na mahirap kong i-regulate ang aking emosyon. Inilalarawan ko ito bilang pakiramdam ng sobra. Nararamdaman ko ang lahat ng 10 beses na mas matindi kaysa sa iba. Ang aking saya ay maaaring sumabog sa aking dibdib at ang aking galit. Well, ang aking galit ang nagdala sa akin sa lugar na ito. Sa edad na 16, binasag ko ang braso ng isang lalaki sa barangay gamit ang isang upuan. Hindi niya ako ginawa ng anuman sa akin, kinuha lang niya ang buhok ng aking kapatid na si Maria at sinubukang hilahin siya sa madilim na eskinita. Si Maria ay umiiyak lamang at naramdaman ko na parang kumukulo ang dugo sa aking ulo. Hindi ko naaalala ng eksakto ang ginawa ko. Naalala ko lamang ang tunog ng butong nabasag, ang sigaw ng lalaki at ang mga matang puno ng takot ng mga taong nakatingin sa akin. Hindi sa kanya, sa akin. Tinawag nila akong demonyo. Ang aking mga magulang na nahihirapan na, nagsimulang maging mas mahirap, natakot sila sa akin. Sa huli, dinala nila ako rito sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong at ganun ang lumipas na 10 taon. 10 taon na naninirahan sa puting silid na mas maliit pa sa 10 milana. 10 taon na nakikita ang mundo sa pamamagitan ng bintanang may rehas na bakal. 10 taon na ang aking mga kaibigan ay mga gamot at ang walang kaluluwang sigaw ng ibang pasyente. Ngunit kung totoo ang sasabihin ko, hindi ko kinasusuklaman ang lugar na ito. Ito ay tahimik, walang nanggugulo sa akin. May oras ako para magbasa at mag-ehersisyo. Sa loob ng huling 10 taon, nag-ehersisyo ako araw-araw. Gumagawa ako ng push-ups gamit ang rehas ng bintana bilang bar. Gumagawa ako ng sit-ups, anumang bagay upang sunugin ang enerhiya na kumukulo sa loob ko. Ang aking katawan ay payat, ngunit matigas na parang bato. Ang tanging regalong ibinigay sa akin ng dekadang ito ng pagkakakulong ay marahil ang pisikal na lakas na maaaring inggitan ng maraming lalaki sa labas. May isa lamang akong sakit, isang tanging alalahanin, ang aking kapatid na si Maria, ang aking kapatid. Siya ang nagmana ng lahat ng kabaitan ng aming ina at ako ang nagmana ng lahat ng katapangan ng aming ama. Siya ay malambot na parang tubig, hindi kayang saktan ang damdamin ng sinuman. Noong araw na dinala ako, umiyak siya hanggang sa maubos ang luha. Luz, ako dapat ang umalis. Ako ay walang kwenta. Binigyan ko siya ng sampal, ang tanging beses sa buhay ko na sinampal ko siya. Kung sasabihin mo ulit ang katangahang iyan, tatakas ako at sasakalin kita. Kailangan mong mabuhay. Kailangan mong maging masaya. Mabuhay para sa ating dalawa. Nangako siya sa akin. Sa sumunod na taon, dumating siya upang bisitahin ako kasama ang isang lalaki. Sabi niya na ikakasal sila. Ang pangalan niya ay Jose. Guwapo at matangkad, ngunit ang kanyang tingin ay hindi tapat. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw ng walang tigil at nang tingnan niya ako, naramdaman ko ang banayad na pagmamataas at pagmamaliit. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ng aking kapatid. Hindi ko gusto ang lalaking ito. Pag-isipan mo ulit, kapatid. Ngumiti lamang si Maria ng malungkot. Sa swerte ko, sapat na kung may gustong pakasalan ako. Matatanda na ang ating mga magulang at nangako siyang aalagaan ako ng mabuti. Gusto kong sumigaw. Gusto kong basagin ang salamin na naghihiwalay sa amin. Ngunit ano ang magagawa ko? Ako ang baliw. Ano ang timbang ng aking mga salita? Ginanap ang kasal at hindi ako makadalo. Bumisita si Maria sa akin bawat buwan. Lagi siyang may dala na regalo tulad ng kahon ng mangga o ilang tinapay. Nagkukuwento siya tungkol sa kanyang bagong buhay. Nagmamalaki siya na buntis siya.
Nagkukuwento rin siya tungkol sa kanyang anak na si Ana. Ang kanyang boses ay pilit na masaya. Ngunit ako si Luz, ang kanyang kalahati. Alam ko na nagsisinungaling siya. Bawat beses na dumating siya ay lalong pumapayat. Ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata ay lalong lumalim at ang kanyang ngiti ay marupok at masakit na pilit. Lagi siyang nagsusuot ng barong may mahabang manggas na nakabaton hanggang leeg kahit sa gitna ng tag-init sa ilalim ng mainit na araw. Tinanong ko siya ng maraming beses, ngunit lagi niyang sinasabi na dapat magsuot ng maayos ang isang may asawa bilang respeto sa pamilya. Kasinungalingan, nagtatago siya ng isang bagay. Ngayon ay araw ulit ng bisita. Naghintay ako mula umaga pa. Ang langit sa labas ay kulay abo tulad ng aking puso. May masamang kutob ako. Ang galit na pinigilan ko sa loob ng 10 taon ay nagsimulang gumalaw. Ito ay parang gutom na hayop, nakaabang, naghihintay ng isang patak ng dugo. At alam ko na ngayon ay mahuhulog ang patak ng dugong iyon. Narinig ang tunog ng lock at ang mabigat na pintuang bakal ay bumukas na may ingay. Sa sandaling pumasok si Maria, naramdaman ko na parang may sumakal sa aking puso. Ang tao sa harap ko ay hindi ang Maria na kilala ko. Ito ay isang anino lamang na payat at marupok. Suot niya ang lumang blusa na may sira sa balikat at ang kwelyo ay nakataas hanggang baba. Kahit sa init ng tag-init, ganito ang suot niya. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang mukha ay payat at maputla, ngunit ang nagpabukal ng dugo ko ay ang kanyang mga mata. Nasaan ang maliwanag at malambot na mata ng aking kapatid? Ngayon ay 2 malalim na balon na puno ng kawalan ng pag-asa, 2 pupil na walang buhay. At sa ilalim ng pisngi sa kaliwa, isang maputlang pasa na kulay lila, clumsily na tinakpan ng murang pulbos, pilit na ngumiti, isang ngiti na nagpahirap sa aking tiyan. Luz, kumusta ka? Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig, tulad ng tuyong dahon. Inilagay niya ang basket ng santol sa mesa, marahil santol na may sira na binili niya sa murang presyo sa palengke upang makatipid. Hindi ako sumagot. Lumapit ako at tumayo ng matatag sa harap niya. Itinaas ko ang kamay at gamit ang aking matigas na daliri ay hinawakan ko ng malumanay ang pasa sa ilalim ng mata niya. Nagulat siya at umatras ng isang hakbang, tulad ng ibong natakot sa isang sanga. Wala ito. Nadulas ako sa bisikleta. Nadulas, ulit ko sa malamig na boses. Nadulas ka at may pasa lang sa isang mata? Paano ka madudulas para mangyari iyan? Nauutal, ibinaba ang ulo at pinilipit ang kamay. Tumingin ako sa kanyang kamay. Namamaga ang mga buko at namumula, maikli ang kuko at puno ng gasgas. Ito ba ang kamay ng taong masipag magtrabaho o ng taong desperadong nagtatanggol? Nagsimulang tumaas ang galit. Humugot ako ng malalim na hininga. Sinusubukang panatilihin ang kalmado sa boses. Tinatanong kita, kapatid, bakit may mahabang manggas ka sa ganitong init? Ayaw ko sa araw. Medyo mahina ako nitong huli. Hindi ko na mapigilan. Hinawakan ko ang kanyang pulso. Sumigaw siya ng maliit at sinubukang kumawala. Luz, ano ba? Masakit. Ang salitang masakit ay parang pagdagdag ng kahoy sa apoy. Hinayaan ko ang kanyang pakiusap. Pilit na itinaas ang manggas at doon ko nakita ang mapa ng impyerno. Ang payat at maputlang braso ng aking kapatid ay puno ng mga pasa, lumang dilaw na pasa, bagong madilim na lila, pulang marka at namamaga. May bilog na marka, tulad ng pinisil, ng malakas ng daliri, at mahabang marka, tulad ng latigo o sinturon. Binitawan ko ang kamay niya. Nanginginig ang buong katawan ko, hindi sa takot, kundi sa galit. Isang galit na nag-aalab, baliw, na hindi ko naramdaman sa loob ng 10 taon. Ang hayop na iyon, si Jose. Piniga ko ang ngipin. Hindi ito tanong, ito ay katiyakan. Si Maria ay nanatiling nakatayo. Hindi na niya itinatago at parang nabasag ang dam. Bumagsak siya, tinakpan ang mukha at nagsimulang humikbi. Isang hikbi na pinigil ng matagal ay sumabog. Isang hikbi na malungkot at mapait na pumuno sa puting silid. Luz, iligtas mo ako, tulungan mo ako. Gumapang siya sa sahig at yumakap sa aking binti. Binubugbog niya ako palagi. Ang nanay niya, ang kapatid niya,
Ang buong pamilya ay tinatrato ako na mas masahol pa sa aso. At si Ana rin, binubugbog niya si Ana. Ang huling salitang iyon ay nagiging bato ako. Ang halimaw na iyon ay nanakit sa aking pamangkin na si Ana na 3 taong gulang pa lamang. Yumuko ako at inangat siya. Sa pagkakataong ito ay bumagsak siya sa aking bisig na walang lakas. Tumingin ako sa kanyang mukhang namamaga dahil sa luha. Tumingin ako sa mga matang katulad ng sa akin, ngayon puno lamang ng kawalan ng pag-asa. Tigilan mo ang pag-iyak. Ang aking boses ay mabigat at paos. Ang pag-iyak ay walang solusyon. Sabihin mo sa akin, sabihin mo lahat, mula simula hanggang wakas. Ano ang ginawa ng hayop na iyon sa iyo? Ano ang ginawa niya kay Ana? Inupo ko ang aking kapatid sa aking tanging kama na bakal. Naghain ako ng baso ng tubig, uminom siya sa pagitan ng hikbi at pagkatapos ay nagsimulang magsalita. Ang kanyang desperadong pag-amin ay ang hatol ng kamatayan para sa pamilyang iyon. Si Maria, nakaupo sa kama na nanginginig ang balikat, ay iniikot ang baso ng tubig sa kanyang kamay. Sa boses na basag na parang nasasakal, nagsimulang magkuwento. Bawat salitang binibigkas niya ay parang kutsilyo na tumutusok sa aking puso. Sa simula ng kasal ay mabait siya. Luz, kahit man lang sa harap ng ating mga magulang, nagsimulang magkuwento, ngunit nang lumipat ako sa kanila ay natuklasan ko kung ano ang impyerno. Ang kanyang asawa, si Jose, ay isang sugarol. Bilang simpleng manggagawa sa pabrika, maliit ang sahod, ngunit bawat gabi ay nauubos niya sa sugalan at pustahan sa basketball. Ang pera ng aming kasal ay nauubos niya sa loob ng 3 buwan. Hikbi, nang sabihin ko sa kanya, sinampal niya ako. Ito ang una, ano ang alam mo babae? Sabi niya, pera ko ito, gagawin ko ang gusto ko. Ang sampal na iyon ay simula ng ugali. Kung natatalo siya sa sugal, binubugbog ang asawa. Kung nanalo, binubugbog din. Sabihing dahil sa malas kong mukha ay hindi siya nanalo ng mas marami. Piniga ko ang kamao nang mahigpit na ang aking kuko ay tumusok sa laman. Ngunit hindi ko naramdaman ang sakit. Ngunit ang pinakamasama, nanginginig ang aking kapatid ay hindi si Jose, kundi ang kanyang nanay, ang biyenan, si Nanay Carmen, isang babaeng sobrang masama at diktador. Itinuturing niya si Maria bilang abala, bilang magnanakaw na ninakaw ang kanyang anak. Pinahirapan niya siya ng unti-unti. Kung ako ang nagluto, nagrereklamo siya na maalat o matabang, itinatapon ang buong kaldero sa basurahan at pinipilit na ulitin. Kahit linisin ko ang bahay ng 3 beses, sasabihing marumi pa rin. At ang babaeng iyon, pinipilit akong maglaba ng kamay ng damit panloob ng buong pamilya. Kahit ng aking hipag, pinikit ko ang mata. Ang imahe ng aking malambot at mahiyain na Maria na yumuko, naglalaba ng mga maduming bagay, ay nagbigay sa akin ng hilo. At ang hipag, unggol ko, mas masama pa siya. Umiling si Maria, diborsyada siya, bumalik kasama ang anak, at naninirahan ng libre sa bahay ng kanyang ina. Tinatrato niya ako na parang katulong. Iniiwan ang damit sa kung saan at inuutusang labhan. Ang kanyang anak, si Bong, ay isang batang spoiled. Si Ana ay pinahirapan niya araw-araw. Bigla kong binuksan ang mata. Ano ang ginagawa niya kay Ana? Si Maria ay umiyak ulit. Si Ana ay 3 taong gulang pa lamang, Luz. Si Bong ay 5. Kinukuha niya ang mga laruan ni Ana. Tinutulak siya at ibinabagsak sa sahig. Pati sa plato ng pagkain niya ay dinuduraan. Nang sabihin ko, lumapit ang aking hipag at sinumpa ako. Sino ka ba? Para pagalitan ang anak ko. Walang ama ang anak mo. At hinihikayat pa ang anak na bugbugin si Ana. Bugbugin mo anak, sa mga pasaway kailangan bigyan ng leksyon para matuto. Ang biyenan ay nanonood at tumatawa. Mga bagay ng bata. Ang anak mo, dahil mas matatag, kailangan magbigay sa pinsan. At si Jose, ang asawa niya, ang ama ng bata, tanong ko sa paos na boses. Siya, ibinaba ni Maria ang ulo at sinabi sa mahinang boses. Tinitingnan lang niya sa ibang direksyon. Sabi niya, ang mga babae ay para manganak ng anak na lalaki. Ang pagkakaroon ng anak na babae ay walang kwenta at nag-alangan. Magsalita, sumigaw ako.
Nagulat siya. Kahapon ay umuwi siyang lasing na lasing pagkatapos matalo sa sugal. Si Ana ay umiiyak dahil hinila ni Bong ang buhok niya at siya ay nagalit. Tumahimik ka na, walang kwentang bata, sigaw niya. Dahil natakot ang bata at mas lumakas ang iyak. Siya ay hindi na makapagsalita at hinawakan ang pisngi. Sinampal niya si Ana sa mukha. Bulong ko, ngunit naramdaman ko na parang may sumakal sa akin. Tumango si Maria. Ang luha ay bumuhos. 3 taon pa lang siya. May marka ng 5 daliri sa mukha niya. Nang tumakbo ako upang protektahan siya at magmakaawa, binugbog niya ako. Hinila niya ako sa banyo. Ibinangga ang ulo ko sa lababo. Akala ko mamamatay ako. Luz, hindi ako makahinga. Ang mga pasa sa braso ay gawa ng biyenan at hipag. Sa halip na pigilan siya, nang makita nilang binubugbog ako, sumali sila. Ang hipag ay nagkamot sa akin gamit ang suklay at ang biyenan ay kumuha ng maruming medyas at ipinasok sa bibig ko para tumahimik ako. Sapat na iyon. Lahat sa loob ko ay bumagsak. Sa normalidad, pasensya at pagsunod, bigla akong tumayo. Tumingin si Maria sa akin nang may takot. Luz, ano ang gagawin mo? Lumapit ako sa tanging salamin na metal sa silid. Tiningnan ko ang sarili ko. Maputla ang mukha ko, ngunit nagliliyab ang mata ko. Tiningnan ko si Maria. Magkatulad kami, parehong mukha, parehong katawan. Ang tanging pagkakaiba ay siya ay namamatay sa loob at ako ay muling nabuhay. Kapatid, bumalik ako. Ang aking boses ay nakakatakot na kalmado. Ngayon ay hindi ka dumating upang bisitahin ako. Dumating ka upang ipagpalit ang iyong buhay. Nanlamig si Maria habang nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot. Luz, ano ang sinasabi mo? Ipagpalit ang ating buhay. Tiningnan ko siya ng direkta sa mata, ng matatag at walang pag-aalinlangan. Ikaw ay mananatili rito at ako ay lalabas. Hindi. Umiling si Maria nang mabilis at hinawakan ang kamay ko. Luz, hindi mo naiintindihan? Ang lugar na iyon ay impyerno. Ang mga taong iyon ay mga hayop. 10 taon ka rito, hindi ka mabubuhay sa labas. At paano ang mga papel? Paano ka lalabas? Ngumiti akong malamig. Nagkakamali ka, kapatid. Dahil mismo sa 10 taon ko rito, kaya kong mabuhay kasama ang mga hayop na iyan. Tingnan mo, itinuro ko ang rehas. Ako rin ay nabuhay kasama ang mga hayop rito. Ang pagkakaiba ay ang mga rito ay nakakulong at ang mga doon ay malaya. Binitawan ko ang kamay niya at hinawakan ang balikat. Pakinggan mo ako ng mabuti. Ikaw ay hindi baliw, kaya hindi mo sila mapapabagsak. Ako ay baliw. Tanging baliw na tulad ko ang makakapaglinis sa basurang iyan. Akala mo, tatakas ako. Ngumiti ako. Hindi, lalabas ako sa pangunahing pinto nang may karangalan. Dinala ko siya sa harap ng salamin na metal. Tingnan mo, isa tayo. Sino ang makakakilala kung sino si Maria at sino si Luz? Si Maria ay nanginginig na tiningnan ang aming refleksyon sa salamin. Magkatulad kami hanggang sa huling hibla ng buhok. Ito ang plano, sabi ko nang mabilis. Halos tapos na ang oras ng bisita. Hubarin mo ang damit. Huhubarin ko ang uniform ng ospital. Magpapalit tayo. Luz. Ngunit walang ngunit. Pinutol ko siya. Gusto mo bang mabuhay si Ana na binubugbog buong buhay? Gusto mo bang mabulok sa sulok na iyon? Magtiwala ka sa akin, hindi ako nabubulok rito sa loob ng 10 taon nang walang dahilan. Naghihintay ako sa araw na ito. Ipinaliwanag ko ang plano. Mula ngayon, ikaw si Luz. Ligtas ka sa silid na ito. Walang mananakit o manggugulo sa iyo. Ang mga doktor at nurse rito ay mababait. Hindi lang nila ako naiintindihan. Ikaw ay manatiling tahimik. Kung may magtanong, hindi kailangan sumagot, tumango o umiling lang. Sanay sila na ganoon ako. Sasabihin nila, ang tahimik ni Luz ngayon, ikaw ay kumain, matulog at magbasa. Nakikita mo ba ang lahat ng librong nabasa ko? Basahin mo iyon. Magpahinga. Tiningnan ko siya ng malalim sa mata. Ipinapasa ang aking kalmado. Wala kang gagawin, hintayin mo lang ako.
Ako ang maglilinis ng basurang iyan. Gagawin kong magbayad sila sa ginawa nila. Ilalabas ko si Ana roon. Pangako ko. Ang desperadong tingin ni Maria ay dahan-dahang nagbago sa mahinang sinag ng pag-asa. Kahit mahina, nasa dulo na siya ng daan. Wala siyang mawawala. Tumango siya. Ingat ka, alam ko. Nagpalit kami ng damit ng mabilis. Isinuot ko ang kanyang lumang at sira na damit. Amoy amag, takot at bahagyang dugo. Mulang kumukulo ang galit sa loob ko. Inilagay ko sa bulsa ang kanyang ID at ang lumang susi ng bahay. Sa maluwag na uniform ng pasyente, biglang mukhang maliit si Maria. Yumakap ako ng mahigpit sa kanya. Huwag kang gumalaw rito. Hintayin mo tumunog ang bell na nagpapahiwatig ng katapusan ng bisita. Humugot ako ng malalim na hininga at lumakad patungo sa pinto. Nakita ako ng nurse sa duty at tumango. Ginang Maria, aalis na kayo. Tumango ako ng pilit na nanginginig ng ngiti na katulad ng sa aking kapatid. Ang pintuang bakal ng pabilyon ng pasyente ay nagsara ng malakas sa likod ko. Narinig ang matigas na tunog ng metal. Lumabas ako sa pangunahing pinto ng ospital. Ang nakakasilaw na sikat ng araw ng tag-init ay tumama sa aking mukha. 10 taon. Huminga ako ng sariwang hangin pagkatapos ng 10 taon. Puno ito ng usok ng sasakyan, alikabok at ingay ng kalye. Ngunit para sa akin, ito ang amoy ng digmaan at ako ay isang demonyong bagong palayain mula sa kanyang tanikala. Piniga ko ang bungkos ng susi sa bulsa. Jose, Nanay Carmen, Marites, Bong, papunta na ako. Sumakay ako ng jeepney at naglakad pa ng halos 1 kilometro. Naalala ang direksyon ni Maria. Ang kanyang bahay ay nasa pinakamalalim na eskinita sa Maynila. Ang mga bahay ay dikit-dikit, madilim. Ang mga kable ng kuryente ay magkabuhol na parang lambat ng gagamba. Ang amoy ng kanal at lumang pagkain ay sumalubong sa aking ilong. Huminto ako sa harap ng isang maliit na bahay na yari sa semento. Ang pintuang bakal ay kalawangin. Dito, naninirahan si Maria. Ang aking kapatid na laging malinis at maayos ay kailangang ibaon ang kanyang buhay sa lugar na mas masama pa kaysa sa aking selda. Nanginginig ang aking kamay nang ipasok ang susi sa lock. Bumukas ang pinto na may ingay. Ang unang nakita ko ay ang kaguluhan, damit na nakakalat sa upuan, plato na may natirang pagkain sa mesa mula tanghalian na umaakit ng langaw. Ang sahig ay malagkit at ang amoy na maasim at nakakasuka ng katamaran at dumi ay pumuno sa lahat. At pagkatapos ay nakita ko ang aking pamangkin na si Ana. Nakaupo siya sa pinakamadilim na sulok ng bahay sa tabi ng paa ng lumang aparador. Payat na may maputlang balat. Suot niya ang lumang damit na maliit na sa kanya na may malaking sira sa balikat. Hawak niya ang manika, isang manikang walang ulo. Nang marinig ang ingay ng pinto, nagulat siya. Itinaas ang ulo. Nang makita ang kanyang ina, ay hindi siya tumakbo sa akin. Yumuko siya at yumakap ng mahigpit sa manika gamit ang 2 kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang bata ay natatakot sa sariling ina. Naramdaman ko na parang sumabog ang aking puso sa 1,000 piraso. Mga hayop, ano ang ginawa nila sa isang bata? Ginawa nilang isang takot na bata ang 3 taong gulang na natatakot kahit sa sariling ina. Sinubukan kong palambutin ang ekspresyon. Yumuko ako at pilit na gumamit ng malambot na boses. Halos nakalimutan. Ana, inay, nandito na si inay. Ang bata ay nanginginig lamang at tinitingnan ako. Halika kay inay. Inilahad ko ang kamay. Nag-alangan ang bata. Tiningnan ako at pagkatapos ay tiningnan sa likod ko na parang naghihintay ng iba at ang taong iyon ay nagsalita. Nandito na ulit ang aswang na iyan. Isang maasim at masamang boses ang dumating mula sa loob. Ang biyena ni Maria, si Nanay Carmen, ay lumabas na nakalaylay ang paa. Maliit at mataba, ang balat ay kulay abo. Suot niya ang duster na may bulaklak na makulay at hawak ang pamaypay. Saan ka ba nagpunta buong araw para umuwi ngayon? Nagbisita ka ba sa baliw na kapatid mo? Dumura siya sa sahig malapit sa akin. Nagdala ka ba ng anuman sa bahay na ito o uuwi ka ulit na mukhang miserable para kumain ng libre? Dahan-dahan akong tumayo.
Pinoprotektahan si Ana sa likod ko. Tiningnan ko siya. Walang sinabi, tiningnan ko lamang. Pinako ang aking mata sa kanyang madilim at masamang mata. Naalala ko ang mukhang ito, tila napansin ng matanda na may iba. Ang manugang na karaniwang ibinababa ang ulo at nanginginig kapag ininsulto. Ngayon ay nakatayo ng tuwid at nangahas na tumingin sa mukha. Ano? Ano ang tinitingin mo? Itinaas niya ang pamaypay at itinuro ang aking mukha. Ano ang nakuha mo ngayon? Gusto mo bang hubaran ko ang mata mo? Ngumiti akong banayad at mabagal. Pasensya na, nanay, hindi ko narinig ng mabuti. Ang aking ngiti ay tila nagpa-freeze sa kanyang dugo. Ako bago niya matapos, isa pang matinis na boses ang sumingit. Ay, nanay, bakit pa kayo nagsasalita? Paano siya magluto ng hapunan? Gutom na gutom ako. Lumabas si Marites mula sa pangunahing silid. Mataba rin tulad ng kanyang ina, ang mukha ay puno ng tigyawat at ang buhok na tinina ng blonde na magulo. Sa likod niya, isang matabang batang 5 taong gulang ang sumusunod ng may pagmamataas. Ito ang imahe ng kanyang ina. Bong, Bong. Nang makita si Ana, tumakbo siya sa kanya. Hoy, ikaw ay naglalaro ng manika. Ibigay mo sa akin. Brusko niyang inagaw ang manikang walang ulo mula sa kamay. Si Ana, natakot, ay nagsimulang umiyak. Ibalik mo kuya. Akin iyan, hindi ko ibabalik. Akin ang mga laruan mo. Itinaas ni Bong ang manika at ibinato sa dingding. Sino ang maglalaro ng basurang ito? Bumalik siya kay Ana at tinulak ng malakas. Bakit ka umiiyak? Tumahimik ka. Kung umiyak ka ulit, sasampalin kita ng totoo. Si Ana ay bumagsak sa maruming sahig. Natakot ng husto na bigla siyang tumahimik. Tanging hikbi ang lumalabas sa lalamunan niya. Si Nanay Carmen at Marites ay nanonood na tumatawa na parang masayang masaya. Ganyan ang gusto ko sa anak ko, sabi ni Marites na itinaas ang baba. Ang mga lalaki ay dapat ganito katatag, hindi tulad ng batang iyan ni Maria, ang aking galit. Oo, rito sa dibdib ko ay kumukulo, 10 taon ng pagpigil. Tapos na. Nawala ang ngiti sa aking mukha. Si Bong, nang makita na hindi umiiyak si Ana, ay lalong nagliwanag. Lumapit siya at itinaas ang paa upang sipain siya. Sabi ko sa iyo na tumahimik ka, sira. Isang kamay ang humawak sa kanyang bukong-bukong sa hangin. Nawalan ng balanse si Bong at bumagsak pabalik. Ngunit ang kanyang bukong-bukong ay hawak pa rin. Ito ang aking kamay. Bigla, ang bahay ay naging tahimik na parang sementeryo. Si Bong ay lumaki ang mata. Sanay siyang manakit sa pinsan. Sanay na laging tama ang kanyang lola at ina. Hindi kailanman hinawakan ng ina ni Ana ang kanyang buhok. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, bruha. Paano ka nangahas na hawakan ang binti ko? Nagpumiglas siya. Walang sinabi. Piniga ko ng kaunti. Ay, masakit. Nanay, lola, sinasaktan ako ng tiyahin na ito. Nagsimulang sumigaw si Bong. Sa wakas ay nag-react si Marites. Diyos ko, Maria, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ang anak ko ngayon din. Tumakbo siya sa akin, handang kamutin ang aking mukha gamit ang kanyang kuko na kulay pula. Habang hawak pa rin ang binti ni Bong, itinaas ko ang isa pang kamay at hinadlangan ang braso ni Marites. Hinawakan ko ang kanyang pulso. Bitawan mo, bitawan. Nagpumiglas si Marites, ngunit ang aking kamay ay parang bakal na pang-ipit. Hipag, sabi ko nang walang ekspresyon, dapat mong turuan ng mabuti ang anak mo. Bata siya, oo, ngunit hindi maaaring spoiled. Kung hawakan niya ulit si Ana, piniga ko ang kamay. Parehong sumigaw si Bong at Marites sa sakit. Sa susunod ay hindi ako makukontento sa pagbasag ng binti lang. Nanay, tulungan mo ako, sigaw ni Marites nang may takot. Sa wakas ay nagising si Nanay Carmen. Nanginginig siya sa galit, ang manugang na karaniwang binubugbog at ininsulto niya araw-araw, ngayon ay nangahas na magrebelde, nangahas na hawakan ang kanyang anak na babae at gintong apo. Ikaw ay baliw. Kumuha si Nanay Carmen ng pamaypay na nasa tabi. Lumakas ang loob mo, ngayon ay papatayin kita sa palo. Inihampas niya ang pamaypay at nagsimulang hampasin ang aking likod ng walang tigil. Hindi ako gumalaw.
Ang aking likod ay sanay sa mas masakit sa ospital. Dahan-dahan kong binitawan si Bong at Marites. Inay at anak ay umatras ng mabilis. Si Nanay Carmen, nang makita na hindi ako nagre-react, ay lalong nagliwanag. Bibigyan kita ng leksyon para malaman mo ang lugar mo. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Ang pamaypay ay patuloy na humahampas sa aking balikat at dibdib. Itinaas ko ang kamay at hinawakan ang hawakan ng pamaypay. Nagulat si Nanay Carmen. Sinubukang hilahin. Ngunit hindi ito gumalaw kahit sentimetro. Tiningnan ko siya. Tiningnan niya ako. Sa kanyang mata ay galit. Sa akin ay lamig na walang laman. Hinila ko ng malakas. Natumba si Nanay Carmen pasulong. Binasag ko ang hawakan ng pamaypay sa dalawa. Crack! Itinapon ko sa paa niya. Mula ngayon, sabi ko, sa bahay na ito ay may mga tuntunin. Tiningnan ko ang matandang humihingal, ang hipag na hinahaplos ang pulso ng nanginginig na kamay at ang maldito na apo na umiiyak, oras na ng hapunan. Ano ang ulam ngayon, Nanay? Si Nanay Carmen, sa pagitan ng takot at galit, nauutal ang hapunan, ang sinigang na isda na binili mo kahapon sa palengke. Gawin mo itong maasim at tuyo para hindi masayang ang pera na pinapakain sa pamilya mo. Ito ang star dish na sinabi ni Maria, ang sinigang na maasim na pinipilit niyang gawin at kainin ng buo. Ngumiti ako. Oo, Nanay. Gagawin ko iyan. Iniiwan ang 3 pares ng matang nagulat. Pumasok ako sa kusina. Nakita ko ang isda na amoy bulok na sa palanggana. Natural na nilinis ko ito at inilagay sa pagluluto. Inilagay ko ang kalahati ng pakete ng asin sa kaldero. Inihayaan kong lutuin hanggang sa maubos ang sabaw at masunog ang isda na naging itim. Ang amoy ng asin at sunog ay hindi matiis. Inilagay ko ang mesa, isang kaldero na may kanin na malamig mula kahapon, plato ng gulay na dilaw na luto, at ang aking obra maestra, ang sinigang na isda. Nanay, hipag, apo, kain na. Si Nanay Carmen na humihingal ay umupo sa mesa, kumuha ng malaking piraso ng isda at isinubo. Nagbago ang kulay ng mukha niya sa isang iglap, mula pula hanggang lila, idinura ang pagkain. Yak, yak, ang alat. Masyadong alat na papatay sa akin. Ikaw ay gustong patayin ako. Nang buong kalmado ay kumuha ako ng gulay. Sabi niyo po na gawin itong maasim at tuyo. Sinunod ko ang utos niyo. Gusto niyo ba? Gusto ko, ang ilong ko. Nagalit siya ng husto na kinuha ang mainit na kaldero. Ibubunggo ko ito sa mukha mo habang ibinabagsak ito sa akin. Bam! Hinampas ko ang mesa ng malakas. Ang murang mesa ay nanginginig ng malakas. Ang mga plato at kubyertos ay nagkakalat. Ibalik mo sa mesa. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit sapat upang magulat ang buong pamilya. Ang kamay ni Nanay Carmen ay huminto. Tiningnan niya ako, nakita ang tingin ng baliw. Hindi ka kakain, ibinaba ko ang boses. Kung hindi kakain, ay sayang ang pagkain. Gusto mo bang pakainin kita? Ang manugang ay dapat magbigay respeto sa biyenan. Tumayo ako at lumibot sa mesa. Gamit ang malaking kutsara ay kumuha ako ng piraso ng isdang sunog. Halika, Nanay, ibuka ang bibig. Ikaw, baliw ito. Natakot si Nanay Carmen. Itinulak ang upuan pabalik. Gamit ang isang kamay ay hinawakan ko ang baba niya at piniga ng malakas. Kusang bumuka ang bibig niya. Ipinakain ko ang kutsarang isda sa lalamunan niya. Kainin mo. Ungol ko. Tikman mo ang lasa na tiniis ng aking kapatid na si Maria ng maraming taon. Tikman mo ang respeto sa trabaho ng iba. Si Nanay Carmen ay umubo ng malakas, uhog at luha ay naghalo sa kanyang mukha. Ang piraso ng isdang alat at matigas ay nabara sa lalamunan niya. Sinubukang idura, ngunit hawak ko ng mahigpit ang kanyang panga. Lunukin mo, utos ko. Si Marites ay hindi makapagtiis na makita ang ganito sa kanyang ina. Nakalimutan ang takot at ang kanyang pagmamataas ng maraming taon ay bumalik. Hoy, Maria, bitawan mo ang nanay ko ngayon din. Paano ka nangahas na pilitin siyang kainin? Tumakbo siya sa akin, handang kamutin ang mukha ko gamit ang kanyang matabang at matalas na kuko. Akala niya na dahil abala ako sa paghawak sa matanda, hindi ako handa.
Nagkakamali siya. Gamit ang kaliwang kamay ay hawak ko ang baba ni Nanay Carmen. Ang kanan ay libre. Nang hindi lumilingon, itinapon ko ang kanang kamay pabalik. Slap. Tunog na parang pagsabog. Hindi ito tunog ng sampal, parang paghampas ng karne sa tabla. Si Marites ay nanatiling nakatayo, natumba. Ang kanyang malaking katawan ay umikot at bumangga sa dingding. Ang kanyang pisngi ay mula maputla hanggang pula at namaga. Ang marka ng aking 5 daliri ay nakaimprinta. Natapon ang kanyang tainga. Lumaki ang mata niya. Hinawakan ang pisngi at tiningnan ang aking kamay. May ekspresyon ng hindi paniniwala. Siya, na buong buhay niya ay nanakit at nanlait sa iba. Ito ang unang beses na nasampal at ginawa pa ito ng kanyang manugang na itinuturing niyang basura. Doon ko binitawan ang baba ni Nanay Carmen. Agad siyang gumapang sa sahig upang isuka ang piraso ng isda. Dahan-dahan akong humarap kay Marites. Hipag, ang aking boses ay parang yelo. Ang pisngi, masakit ba? Nanginginig siya sa takot at kahihiyan. Ikaw ay nangahas na sampalin ako. Ako ang iyong hipag. Sampal lang iyan. Lumapit ako sa kanya. Lumapit siya sa dingding na umatras. Gusto mo bang maramdaman ang totoong bugbog? Tulad ng binigay nyo at ng nanay mo kay Maria kagabi na tumulong kay Jose. Inulit ko na ang eksakto ang sinabi ni Maria. Ang mukha ni Marites ay naging putla na parang papel. Paano? Paano mo nalaman? Alam ko lahat, ngumiti ako. Alam ko rin na kinamot mo ang aking kapatid gamit ang suklay at ang nanay mo ay ipinasok ang maruming medyas sa bibig niya. Gusto mo bang tikman? Tiningnan ko ang tumpok ng maruming medyas ni Bong na nakakalat sa sulok. Sumigaw si Marites. Alam niyang hindi ako nagbibiro. Hindi. Ikaw ay demonyo. Ikaw ay hindi si Maria. Tumakbo siya at nagtago sa kanyang silid. Narinig ang tunog ng lock. Nagtago siya roon na halos hindi makahinga. Si Nanay Carmen, nang makita ang pagtakbo ng kanyang anak na babae, ay gumapang ng mabilis sa kanyang sariling silid at nagsara ng malakas ang pinto. Si Bong, nang makita ang pagbugbog sa lola at ina niya, ay umihi sa sarili at, nang walang tunog, tumakbo sa likod ng kanyang ina. Ang bahay ay naging tahimik na nakakatakot. Tanging si Ana at ako ang natira at ang sinigang na isda na maalat na nananatiling umuusok. Lumiko ako. Si Ana ay nakaupo pa rin sa kanyang sulok. Hindi umiiyak. Tinitingnan lamang ako ng malalaki ang mata. Sa kanyang tingin, ang unang takot ay nabawasan, nagiging pagtataka at kakaibang curiosity. Nasaktan ang aking puso. Itinapon ko ang maruming kutsara at pumunta sa kusina. Alam ko na ang mga taong ito ay hindi kailanman kumakain kasama si Maria at Ana. Sinabi ni Maria na ang matanda ay laging nagtatago ng mabuting pagkain sa sariling ref para sa kanila. Binuksan ko ang lumang ref tulad ng inaasahan, manok, ham, yogurt, prutas. Kumuha ako ng hita ng manok na luto at yogurt. Nakita rin ang kaning sariwa na itinago ni Maria para sa anak. Init ko ito. Inilagay ko ang malaking bahagi ng kanin sa malinis na tray at ginutay ang manok sa ibabaw. Dinala ko kay Ana. Kainin mo, maliit. Ang aking boses ay lumambot. Kainin mo hanggang sa mabusog ka. Mula ngayon, walang kukuha ng pagkain mo. Walang mananakit sa iyo. Umupo ako sa tabi niya. Si Ana ay tinitingnan ako ng nanginginig. Pagkatapos ay tiningnan ang plato. Ang amoy ng manok ay masarap. Gutom siya. Maingat na kinuha ang kutsara, kumain ng 1 kutsara at nagsimulang umiyak. Sa pagkakataong ito ay hindi sa takot. Hikbi habang kumakain. Hindi ko siya pinatahan. Umupo lamang ako sa tabi niya na hinahaplos ang likod ng tahimik. Kainin mo, maliit, kainin mo lahat. Nandito si inay. Natapos ni Ana ang buong plato ng kanin at ininom ang yogurt. Nang matapos, tiningnan niya ako. Nag-alangan sandali at pagkatapos ay tumayo at yumakap sa aking leeg. Isang yakap na mahina, ngunit sapat upang magulat ako. Inay, bulong ng bata. Ngayon si inay ay medyo iba. Yumakap ako sa kanya. Si inay ay nagdesisyon lamang na huwag na matakot. Gabing iyon ay natulog ako na yakap si Ana. Ang bata ay natulog
ng mahimbing. Gaano katagal na hindi siya nakakain ng busog at nararamdaman ang seguridad, ngunit hindi ako natulog. Nanatiling gising na nakikinig sa hilik mula sa katabing silid, ang hilik ng asawa. Siya ay nagtrabaho sa night shift at hindi pa nakauwi. Hindi pa. Ang hilik na iyon ay mula sa mga daga sa katabing silid. Nagiintay ako, sinabi ni Maria. Ang asawa, si Jose. Tapos ang shift niya sa 11 ng gabi at laging umuuwi ng lasing. Eksakto sa 11:30 ng gabi ay narinig ang tunog ng motor ng motorsiklo sa eskinita, sinundan ng ingay ng preno. Pagkatapos ang hakbang na natitisod at sunod-sunod na mura, matalo ulit. Nauubos lahat. Buksan ang pinto. Si Jose ang halimaw ay bumalik. Si Ana, na natutulog sa aking bisig, ay nagulat at itinago ang ulo sa aking dibdib. Pinatahan ko siya. Tahimik. Matulog ka. Nandito si Inay. Bam! Ang pintuan sa harap ay binuksan ng sipa. Hindi ko ito nakalak. Isang matangkad na lalaki ay pumasok na natitisod. Mas matangkad siya sa akin ng isang ulo. Amoy murang alak, tabako at maasim na pawis. Ang kanyang damit sa trabaho ay magulo at puno ng grasa. Ang kanyang mata ay namumula. Ito ang demonyo na nagpahirap sa aking kapatid. Ito ang hayop na nagsampal sa sariling anak na 3 taong gulang. Maria, nasaan ka? Sigaw niya nang may dila na nalilito sa alak. Saang lupalop ka ba nagpunta? Nang hindi makita ang sinuman, kinuha niya ang baso sa mesa. Isang basong nilinis ko at inilagay ng maayos at ibinato sa dingding ng silid. Crash! Ang mga piraso ng salamin ay nagkalat. Si Ana ay sumigaw at umiyak. Takot, Inay! Takot, tatay! Dumating si tatay. Yumakap ako ng mahigpit sa kanya. Tahimik, manatili rito. Pupunta si Inay upang tingnan. Inihiga ko siya sa kama at tinakpan ng kumot. Ipikit ang mata. Takpan ang tainga. Matatapos agad ni Inay, lumabas ako sa silid. Nakita ako ni Jose, ngumiti ng masama. Nandito ka pala. Nasaan ang tubig? Nauuhaw ako. Dalhan mo ako ng tubig ng mabilis. Nanatili akong tahimik sa 3 metro mula sa kanya. Walang gumalaw. Si Jose ay nagsimulang magkunot noo. Ang kanyang asawa, karaniwan, sa pagdinig lamang ng boses niya, ay tumatakbo upang dalhan ng tubig. Bakit ngayon ay matapang? Bingi ka ba? Sigaw niya. Tiningnan ang paligid upang maghanap ng ibabato. Ngayon ay masama ang ugali mo. Kailangan kong turuan ka ulit. Natitisod siyang lumapit sa akin. Ngayon ay natalo ako sa pera at masama ang loob ko, kaya mas mabuti na sumunod ka. Itinaas niya ang kamay. Isang sampal na pamilyar ang parehong ginamit upang turuan si Maria sa loob ng 7 taon, ang parehong ginamit upang sampalin si Ana kagabi. Ang kanyang matabang at mabalahibong braso ay lumipad sa akin, ngunit huminto sa hangin. Hinawakan ko ang kanyang pulso. Nagulat si Jose. Lumaki ang mata. Sinubukang kumawala, ngunit hindi. Ang kanyang pulso ay nakulong na parang bakal. Tiningnan niya ako at ang aking kamay na hawak ang pulso niya. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Nagsimulang makaramdam na may mali. Lasing siya, ngunit hindi tanga. Ang mahinang Maria, ang Maria na hindi makapatay ng langaw, paano magkakaroon ng ganitong lakas? Bitawan mo ako. Sigaw niya at gamit ang isa pang kamay ay nagpukpok sa aking mukha. Ito ang pukpok ng lasing, ngunit may lakas na sapat upang basagin ang ngipin ng normal na tao. Hawak ko pa rin ng mahigpit ang kanyang pulso. Simpleng iniikot ko ang ulo at ang kamao ay dumaan sa aking tainga. Lalong nagulat si Jose. Nabigo siya. Mahal, ang aking boses ay nakakatakot na matamis. Pagod sa trabaho. Ikaw, bruha, naramdaman niya ang panganib at sinubukang kumawala. Ngunit piniga ko ng mas malakas. Crack! Isang maikling tunog, ang tunog ng buto sa pulso na nadisloka. Sumigaw si Jose sa sakit na nawala ang lasing niya. Ang aking kamay. Ano ang ginawa mo sa kamay ko? Bumagsak siya. Hindi ko binitawan. Inangat ko siya. Ang pananakit ay naging ugali, di ba? Ikaw ay hindi si Maria. Sino ka? Sabi niya. Ako ang iyong asawa. Ngumiti ako.
ang parehong gustong ibangga sa lababo. Sinampal ko siya, slap. Ito ay hindi sampal ng aking kapatid. Ito ang aking sampal, isang sampal na puno ng 10 taong galit na pinigil. Ang malaking lalaki ay natumba at nabunggo ang ulo sa dingding. Bumagsak siya sa sahig ng harapin. Namaga ang kanyang pisngi at dumugo. Nagulat siya. Nasampal siya ng babae. "Nanay, Marites, tulungan niyo ako." Sigaw niya ng may takot. "Iligtas niyo ako, si Maria." Si Maria ay nabaliw. Binubugbog ako. Sa dalawang silid ay walang ingay. Narinig ni na Pilar at Marites, ngunit wala ni isa ang nangahas na buksan ang pinto. Nanginginig sila sa likod ng pinto. Kahit ang sigaw ng anak, ng kapatid, mga duwag na daga, na-realize ni Jose na walang darating upang iligtas siya. Ang sakit, kahihiyan at natirang alak ay naging galit. Sa kabaliwan ng lalaking ang pride ay natapakan. "Nangahas ka bang sampalin ako? Papatayin kita." Tumayo siyang natitisod tulad ng hayop na nasugatan. Sumugod siya sa akin na sinusubukang durugin ako gamit ang kanyang malaking katawan. Binuka ang braso upang hawakan ako. Huminga ako ng malalim ng mabagal. Hindi ako umatras, kundi sumulong. Nang sumugod siya, yumuko ako. Hinawakan ko ang kanyang buhok gamit ang isang kamay at hinila ng malakas pababa. Gamit ang isa pang kamay ay kinuyom ko ang kamao at binigyan ng malakas na pukpok sa solar plexus. Bam! Tunog ng malalim na hampas. Si Jose ay yumuko sa baywang. Ang kanyang mata ay naging puti. Mula sa bibig ay lumabas ang laway at gastric juice. Hindi na siya makasigaw. Humihinga lamang ng bibig na kabuka. Hawak ko pa rin ang kanyang buhok. Ito bulong ko sa tainga niya. Ito ay para kay Ana. Inangat ko ang kanyang ulo gamit ang buhok. At ito sinampal ko ulit, slap, ay para sa aking kapatid na si Maria. Hinila ko siya. Malaki siya. Ngunit ngayon ay parang sako ng patatas na sira. Hinila ko siya sa banyo, ang makitid at maruming banyo. "Gusto mo bang ibangga ang asawa mo sa tubig, ha?" Pinuno ko ang lababo ng tubig, hinawakan ang buhok, ipinasok ang ulo niya sa loob. Nakakapresko, mahal. Si Jose ay nagpupumiglas tulad ng baboy sa slaughterhouse. Ang maruming tubig sa lababo ay nagbubula. Hawak ko ng mahigpit ang kanyang buhok na madulas, ipinasok ang ulo sa tubig, binigyan ng segundo upang huminga at ipinasok ulit. Nakakapresko, mahal, bulong ko. Ang aking boses ay nakakatakot na matamis. "Malamig ba ang tubig? Gusto mo bang ipasok ang ulo ni Maria, di ba?" Narinig mo ang kanyang pakiusap, nakita ang kanyang kawalan ng pag-asa. Glub, glub, tulong, tulong. Halos hindi niya masabi ang salita bago punuin ulit ng tubig ang bibig niya. Inangat ko ang ulo niya ng bigla. Ang kanyang mukha ay maputla, mata ay puti, uhog, laway at tubig mula sa kanal ay tumutulo. Nanginginig siya. Nawala ang lasing. Natira lamang ang takot na absoluto. Tiningnan niya ako na parang nakakita ng multo. Ang malaking lalaki na kanina ay nagbabanta na papatayin ako. Ngayon ay yumuko at umihi sa sarili. Ang amoy ng ihi ay hindi matiis. Nagkunot noo ako. Ang dumi. Binitawan ko siya. Si Jose ay bumagsak sa sahig ng banyo na umuubo at sumusuka. Isinuka ang alak, pagkain at hanggang sa apdo. Tiningnan ko siya mula sa itaas ng malamig na pagkasuklam. Tiningnan ko siya at ang aking kamay. Sa loob ng 10 taon ginamit ko ang kamay na ito sa pagbasa at ehersisyo. Ngayon ginamit ko sa paglinis ng basura. Iniiwan ang lalaking umuungol tulad ng asong namamatay at lumabas ako sa banyo. Narinig ko ang pinto ng silid ni Carmen at Marites ay bahagyang bumukas at nagsara ng malakas. Nakita nila lahat ng mabuti. Habang mas nakikita, mas natatakot sila sa kusina. Nakita ko ang kaldero ng sinigang na isda na maalat na isinuka ni Carmen kaninang hapon. Isang ideya ang pumasok sa isip ko, isang madilim na ideya, ngunit nakakasatisfy. Sinabi ni Maria na si Carmen ang pinuno, ang utak. Si Jose ay muscle lamang. Upang huminto ang aso sa kagat, kailangan basagin ang ngipin. Ngunit upang huminto ang aso sa katapatan sa amo, kailangan gawin na matakot at magalit sa amo. Tiningnan ko ang paligid ng bahay. Sa maruming sulok na tinatawag ni Maria na labahan,
Nakita ko ang palanggana na plastik na puno ng maruming damit na amoy maasim. Hindi pa nalalabhan ni Maria mula kahapon. Sa ibabaw ay ang lumang panty ni Carmen. Ngumiti ako. Mulang binuksan ko ang apoy, inilagay ang tubig sa malaking kaldero gamit ang kahoy, kinuha ang panty at inilagay sa kaldero. Inilagay ko itong pakuluan. Pakuluan ng malakas. Isang nakakasukang amoy ay umakyat, mas masama pa sa kanal. Samantala, si Jose ay gumapang mula sa banyo. Gumapang siya hanggang sa pinto ng silid ni Carmen. Nanay, tulungan mo ako. Baliw iyan, nanay. Ang pinto ay nanatiling sarado. Sa loob ay nanginginig si Carmen. Lumayo ka, lumayo. Kung baliw ka, mamatay ka mag-isa. Nanlamig si Jose. Ang kanyang ina, ang ina na laging pinoprotektahan niya. Ang ina na hinihikayat siyang bugbugin ng asawa. Ngayon ay iniiwan siya. Lumiko siya sa akin. Nakita niya akong naghahalo ng espesyal na sabaw. Hindi niya naiintindihan ang ginagawa ko. Kumuha ako ng mangkok ng sabaw mula sa kaldero, isang makapal at madilaw na sabaw. Inilagay ko ang mangkok sa harap ni Jose. Inumin mo. Tiningnan niya nang walang naiintindihan. Ano? Ano ito? Gamot. Sabi ko, isang gamot para gamutin ang mga asawang nananakit. Isang gamot para gamutin ang mga anak na walang utang na loob. Isang gamot para gamutin ang sakit ng pananakit sa asawa dahil sa utos ng ina. Inumin mo, mahal. Tiningnan niya ang mangkok at inamoy. Naging putla ang mukha niya na parang papel. Naiintindihan niya. Hindi, ikaw ay demonyo. Gumapang siya pabalik. Demonyo. Tumawa ako. Kung ikukumpara sa pagpasok ng ulo ng babae sa tubig, sa pagsampal sa batang 3 taong gulang at pagpilit na kainin ang basura, ito ay humane. Hinawakan ko ang buhok niya at ibinagsak ang ulo pabalik. Sabi ko sa iyo, ungol ko. Sa bahay na ito, kailangan may tuntunin. Unang tuntunin, anihin ang itinanim. Ang ina mo ang nagtanim ng binhi, kaya ikaw, ang anak niya, ang kakain ng bunga. Inumin mo. Binuka ko ang bibig niya at ibinuhos ang nakakasukang sabaw sa lalamunan niya. Nagpumiglas siya at sinubukang isuka, ngunit hawak ko ng mahigpit. Kailangan niyang lunukin ng tig-isang lagok. Biglang bumukas ang pinto ng silid ni Carmen. Nanatili siyang nakatayo roon. Nakita ang kanyang panty sa kaldero. Nakita ang kanyang anak na umiinom ng tubig na pinakuluan doon. Naging puti ang mata niya. Diyos ko, ikaw. Si Jose ay sumuka ng malakas. Sa pagkakataong ito, hanggang sa abdo. Si Carmen ay tiningnan ang kanyang anak at pagkatapos sa akin, wala na ang kasamaan sa kanya, tanging takot. Natumba siya at nawalan ng malay. Perpekto, isa na ang wala. Tiningnan ko si Jose na nagko-convulse. Nakikita mo ba? Nawalan ng malay ang ina mo. Ngayon ay umalis ka sa silid mo. Kung maririnig ko ang isang hikbi mo ngayong gabi, paiinumin kita ng tubig mula sa buong palanggana ng maruming damit. Si Jose, gamit ang huling lakas ng takot, ay gumapang sa kanyang silid. Sa wakas ay naging tahimik ang bahay. Sa susunod na umaga, ang bahay ay tahimik na parang libingan. Tumayo ako ng maaga at pinaliguan si Ana. Kumuha ako ng masarap na pagkain mula sa ref ni Nanay Carmen at naghanda ng masagana na almusal para sa aming dalawa. Giniling na baka, itlog na pritong. Si Ana ay kumain ng masarap, ang liwanag ay bumabalik sa kanyang mata. Mula sa dalawang silid ay walang ingay. Si Nanay Carmen, Marites at Jose, ang 3 demonyo kahapon tulad ng 3 patay na daga, ay hindi nangahas na lumabas. Hindi ko alintana, pinakain ko si Ana at pinapanood ang cartoons. Bandang 9 ng umaga ay may malakas na katok sa pinto. Sino iyan? Tanong ko. Pulis, buksan ang pinto. Ngumiti ako. Ang bilis. Binuksan ko ang pinto. 2 pulis, isa matanda at isa bata, ay nasa harap ko. May seryosong ekspresyon. Ang batang pulis ay tiningnan ako. May lumang pasa pa rin mula kay Maria. Ikaw ba ang asawa ni Jose na si Maria? Oo, ako iyon. Nakatanggap kami ng reklamo mula kay Jose. Inakusahan kanya na binugbog mo siya ng malala. Sa sandaling iyon, lumabas si Jose mula sa silid na gumapang. Mukhang miserable. Namaga ang mukha. May pasa sa pisngi at benda sa pulso. Naglalakad ng pilay,
pilit na nagpapakita ng sakit. Dito, mga pulis, tingnan nyo. Siya ang nanakit sa akin. Itinuro ang mukha. Siya, at nag-alangan na hindi masabi ang nakakahiyang eksena kagabi. Baliw siya. Kapatid siya ng baliw na nasa mental hospital. Nakahawa ang kabaliwan. Hulihin niyo siya, ikulong. Si Carmen at Marites ay sumilip din ng dahan-dahan upang suportahan ang kwento. Totoo iyan, pulis. Binugbog niya ang asawa, biyenan at hipag niya. Tingnan niyo, itinuro ni Marites ang kanyang pisnging na maga pa rin. Ang matandang pulis ay nagkunot noo. Tiningnan ng salitan ang malaking Jose at ako, maliit at payat, ngunit mukhang matatag. Ginang Maria, tanong niya ng seryoso, totoo ba ang sinasabi ng mga taong ito na binugbog mo sila? Hindi ko itinanggi. Oo, pulis, sabi ko ng kalmado at malungkot, binugbog ko sila. Ang mata ni Jose at ng dalawang babae ay lumiwanag. Nakikita nyo, umamin siya. Hulihin niyo siya. Ngunit nagpatuloy ako. Ginawa ko ito sa pagtatanggol sa sarili. Ang aking asawa, biyenan at hipag ay nanakit sa akin. Kasinungalingan, sigaw ni Jose. Kailan kita sinaktan? Tiningnan ko ang matandang pulis. Pulis, sabi niyo na inakusahan ako ng asawa ko ng pananakit. Maaari ko bang tanungin kung ano ang pananakit? Ang batang pulis ay sumagot. Ginawa mo ang mukha ng asawa mo na ganyan at sasabihing hindi pananakit. Oo, tumango ako. Kaya, kung ang asawa ay nananakit sa asawa hanggang puno ng pasa, inilulunod sa tubig at namamaga ang mukha, maaari rin itong tawaging pananakit. Huminto ang matandang pulis. Nagsimulang maunawaan ang sitwasyon. Ibig mong sabihin na ibig kong sabihin ito. Pumasok ako sa silid at kumuha ng bungkus ng papel. Ito ang tinipon ni Maria sa kanyang kawalan ng pag-asa. Dinala niya ito sa akin sa ospital kahapon at itinago ko. Inilagay ko sa mesa. Ito ang aking medical report mula 3 buwan ang nakalipas. Basag ang tadyang. Conclusion ng doktor na dahil sa malakas na impact, kumuha ako ng larawan. Ito ang mukha ko mula 2 buwan. Basag ang ilong. Sabi ng asawa ko na nadulas ako mag-isa. Kumuha ako ng maraming report ng sugat. Ito ang mga pasa sa braso, likod, marka ng sinturon, gasgas. Marami ito, pulis. 7 taon akong nanirahan rito, 7 taon na binubugbog. Sino ang reklamuhan ko? Kung sasabihin ko sa kapitbahay, sasabihing away mag-asawa. At kung pupunta ako sa presinto, sasabihing ayusin namin sa amin. Tiningnan ko si Jose nang direkta sa mata. Nanginginig siya. Sinampal ko ang aking asawa ng 1 beses, ngunit sinampal niya ako ng libu-libong beses. Tinatanong ko kayo, pulis, lumiko ako sa 2 pulis. Kung maaaring bugbugin ng asawa ang kanyang asawa at hindi hulihin, hindi ba ito usapin ng pamilya kung bugbugin ng babae ang asawa? Huminga ng malalim ang matandang pulis. Nakakita na siya ng maraming ganitong kaso. Lumiko siya kay Jose. Ang boses ay naging matalim. Jose, tingnan mo, ang laki mo, at ang asawa mo ay maliit. Ginawa mo ang mukha niya na ganito, at ngayon na binigyan kanya ng ganti, tinatawag mo kami upang hulihin siya. Ngunit siya si Jose ay nawalan ng salita. Walang ngunit, hinampas ng matandang pulis ang mesa. Sa bungkus na ito ng report, kung bubuksan ko ang kaso, ikaw ang huhulihin. Karahasan sa babae, krimen ng pinsala. Gusto mo bang makulong? Naging abo ang mukha ni Jose. Binabalaan ko ang pamilyang ito. Itinuro ng pulis ang 3. Mabuhay kayo ng maayos. Huwag niyo kaming pabalikin rito. Sa susunod ay hindi nababala lamang. Lumiko siya sa akin at sinabi ng mas malambot na boses, Ginang Maria, kung sasaktan ka ulit ng lalaking iyan, pumunta ng direkta sa presinto kasama ang mga report na ito. Kami ang bahala. Naiintindihan mo? Oo. Salamat po, pulis. Yumuko ako at humikbi. Umalis ang 2 pulis. Si Jose, Carmen at Marites ay nanatiling nakatayo, nagulat. Tiningnan nila ako sa kanilang mata. Ngayon ay halo ng takot at galit. Na-realize nila na ang batas ay hindi sa kanila at alam ko na hindi sila titigil. Gagamit sila ng ibang paraan. Si Jose ay natalo ng nakakahiya.
Buong araw na iyon, ang bahay ay muling naging tahimik, ngunit hindi tahimik ng libingan, kundi ang kalmado bago ang bagyo. Naririnig ko ang bulong, ang chismis at mura sa mahinang boses mula sa silid ni Nanay Carmen. Ang tatlo, isang Jose na pilay, isang Marites na namaga ang mukha at isang Carmen na naguguluhan ay nagpaplano. Naamoy ko ang kanilang pakana sa hangin. Alam ko nang hindi naririnig ang plano nila. Hindi nila ako mapapabagsak sa lakas. Hindi nila magagamit ang pulis. Kaya ano ang gagamitin? Siyempre, gagamitin nila ang aking label na baliw. Baliw iyan. Narinig ko ng dahan-dahan ang boses ni Nanay Carmen. Hindi si Maria, si Lucian, ang baliw sa ospital. Nakatakas siya. Nagpapanggap siyang kapatid niya. Tumango si Jose. Totoo, si Maria. Mahina si Maria, tulad ng suso. Paano magkakaroon ng ganitong lakas? Paano magiging ganito? Dapat siya ang baliw na kapatid niya. Si Marites ay nanginginig. Diyos ko, kaya pala ganito kasama. Ginawa niya iyan sa kuya ko. Tahimik. Sigaw ni Nanay Carmen. Huwag mong banggitin iyan. Kung malaman ng kapitbahay, ikahihiya tayo. At ano na ang gagawin natin, Nanay? Tanong ni Jose. Hindi tayo makakabuhay kasama ang baliw. Baka patayin tayong lahat? Nanahimik si Nanay Carmen sandali. Narinig ko ang kanyang hakbang habang naglalakad-lakad. Pagkatapos ay ibinaba ang boses. Ibalik siya sa lugar niya. Nagsimulang mabuo ang plano sa lumang at masamang ulo na iyon. Hindi tayo makakakuha sa kanya mag-isa, ngunit ang mental hospital ay oo. Sabi niya, ngunit hindi tayo makakatawag ng direkta sa ambulansya upang kunin siya. Malakas siya tulad ng toro at magtatanggol. At kung ikukuwento niya lahat kailangan natin siyang pahinain. Pahinain. Ang boses ni Marites ay matinis, tulad ng sleeping pills, tulad sa telenovela, sa sopas. Eksakto. Pumalakpak si Nanay Carmen. Bigyan natin ng malaking dose ng sleeping pills. Matulog siya ng mahimbing. Pagkatapos ay itali ng mahigpit. Pagkatapos ay tawagan ang National Center for Mental Health at i-report na nakatakas ang pasyente na si Luz. Nasa bahay natin at na-reduce natin siya. Darating sila agad. Ngunit paano kung hindi niya kainin? Nag-alala si Jose. Mula kahapon ay hindi siya kumakain kasama natin. Hindi siya kakain, ngunit ang anak niya oo. Ngumiti ng masama si Nanay Carmen. Gabing ito ay magpapanggap tayong magbati. Ako ay magsosorry. Magluluto ako ng masarap na hapunan. Sasabihing nagkamali si Nanay. Bumalik tayong pamilya. Matalino siya. Hindi siya maniniwala, sabi ni Marites. Kahit hindi maniwala, kailangan niyang magpanggap na oo, sabi ni Nanay Carmen. At ilalagay natin ang droga sa ibang sopas ng manok. Sasabihing ginawa para lumakas ang apo nating si Ana. Akala mo ba hindi niya ibibigay sa anak? Kung hindi kainin ng bata, kailangan niyang kainin ito mismo. Hindi niya maaaring tanggihan ang kabaitan ng biyenan. Ang puso ko ay nabukal sandali. Mga hayop, nangahas na gamitin si Ana. Gabing iyon ay tulad ng inaasahan, isang hapunan na kakaibang masagana, inihaw na manok, lumpia. Si Jose at Marites na may mukhang may pasa ay nakaupo ng tahimik. Si Nanay Carmen ay nagbago ng 180 degrees. Ngumingiti sabi, Maria, halika umupo at kumain. Inihain niya ang hita ng manok. Ang nangyari kahapon ay kasalanan ko. Ako ay pasensya na. Matanda na ako at pasensya na. Si Marites rin ay sinabi sa mahinang boses, Hipag, pasensya na rin ako. Patawarin mo ako. Nang makita ang sirko sa harap ko, ngumiti rin ako. Oo, Nanay, Hipag. Wala akong galit. Pamilya tayo. Si Jose, nang makita ang aking pagiging masunurin, ay huminga ng maluwag. Kainin mo, sabi ni Nanay Carmen. Kaninang hapon ay nagluto ako ng sopas ng manok. Masarap ito. Ginawa ko lalo para kay Ana. Ang bata ay payat na payat. Dinala niya ang maliit na mangkok ng sopas na umuusok. Inilagay sa harap namin ni Ana. Ikaw ang magbigay sa bata. Si Ana nang makita ang sopas ay lumiwanag ang mata. Tiningnan ko si Nanay Carmen. Ngumingiti siya, ngunit ang mata niya ay hindi.
Ang matang iyon ay tinitingnan ako ng matagal na naghihintay. Kumuha ako ng kutsarang sopas. Ang ganda. Salamat nanay. Itinaas ko ang kutsara. Si Ana ay binuka ang bibig na naghihintay. Huminto ako. Ay, ang init. Ngumiti ako. Papalamigin ni inay sa pamamagitan ng paghihip. Hinihipan ko at hinihipan at pagkatapos ay nagpanggap na nagkamali. Oops, ang mangkok ng mainit na sopas ay natapon sa sahig. Oh, hindi, sabi ko nang nagulat na nagulat. Nanay, pasensya na, ang clumsy ko. Natapon ko ang masarap na sopas na ginawa niyo. Si Ana ay nagsimulang umiyak sa lungkot. Ang mukha ng tatlong demonyo ay nagbago sa isang iglap mula pag-asa hanggang pagkadismaya at pagkatapos sa matinding galit. Si Jose ay piniga ang kamao sa ilalim ng mesa, ngunit wala silang magagawa. Wala iyan. Pilit nang umiti ng baluktot si Nanay Carmen. Kung natapon, natapon na. Ako ay magluluto ulit. Hindi na kailangan, nanay, sabi ko nang mabilis. Busog na ako sa pagkain. Kainin niyo po at ikaw. Hipag, at ikaw, mahal, kumain ng marami. Kumain ng marami at maging matatag. Natapos ang hapunan. Nabigo ang unang pakana nila. Alam ko na hindi sila susuko. Susubukan nila ang iba pang paraan na wala ang pasensya nila dahil hindi nila ako maaaring lokohin sa lason. Nagdesisyon silang gumamit ng lakas. Gabing iyon ay natulog ako na yakap si Ana. Hindi ako natulog. Hindi ako natutulog ng malalim. Ang 10 taon ko sa ospital ay nagturo sa akin na maging alerto 24 oras. Sa gitna ng gabi ay narinig ko ang ingay, mga hakbang na lihim. Pinikit ko ang mata at nagpanggap na mahimbing na natutulog. Huminga ng pantay. Ang pinto ng aking silid ay bumukas ng dahan-dahan ng walang ingay. 3 anino. Si Jose, Nanay Carmen at Marites. Si Jose ay nangunguna. Sa kanyang kamay, kahit may benda, hawak ang makapal na lubid para sa pagtali ng sako. Si Marites ay may tape at si Nanay Carmen ay tuwalya. Para takpan ang bibig, siguro. Lumapit sila ng lihim sa kama. Akala nila, natutulog ako. Akala nila, ako pa rin ang mahinang Maria. Mahimbing na natutulog, bulong ni Jose. Ngayon ang 3 ay sumugod. Itinapon ni Jose ang lubid. Si Nanay Carmen ay tumakbo upang takpan ang bibig at si Marites sa paa. Masyadong mabagal. Sa sandaling hawakan ang kumot, tumayo ako. Hindi lamang tumayo, tumalon ako. Tulad ng pantera. Hindi ako pumunta kay Jose. Malaki siya ngunit walang kwenta. Pumunta ako sa pinakamahina na si Marites. Binigyan ko ng double kick sa tiyan. Bam! Ang matabang Marites ay lumipad pabalik at bumangga sa dingding. Hindi siya makasigaw. Bumagsak siya ng bibig na kabuka. Si Nanay Carmen ay nanlamig. Nahulog ang tuwalya mula sa kamay. Si Jose rin ay huminto. Sa loob ng 1 segundo, ay kinuha ko ang murang lamp na seramika sa bedside. Ibinangga ko ng malakas sa ulo ni Jose. Crash! Sumigaw si Jose at tinakpan ang ulo. Dumugo. Hindi niya inaasahan na magtatanggol ako ng ganito kabrutal. Ikaw. Habang naguguluhan siya, ako ay nasa likod na ni Nanay Carmen. Inikot ko ang braso sa leeg niya. Ginagamit bilang shield. Jose, sigaw ko. Isang hakbang pa at babasagin ko ang leeg ng nanay mo. Nanatiling nakatayo si Jose. Dumudugo ang mukha niya. Tiningnan ako at ang kanyang ina na nagpupumiglas sa aking bisig. Si Ana ay nagising noon at umiyak ng may takot. Tahimik sigaw ko, tumahimik kayong lahat sa bahay na ito. Si Jose ay natakot. Hindi, huwag hawakan ang nanay ko. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Tumawa ako. Ano ang gagawin niyo sa lubid? Itali ako. Hinila ko si Nanay Carmen. Kinuha ko ang lubid mula sa sahig. Mabuting ideya. Itinulak ko ng malakas si Nanay Carmen kay Jose. Umalis. Nahulog siya sa bisig ng kanyang anak. Lumapit ako. Si Jose na tinatakpan ang ulo at hawak ang ina ay umatras. Natakot siya sa akin. Ikaw, ano itinaas ko ang lubid? Gusto mo bang maglaro ng taguan? Sige, lalaro ako sa iyo. Si Marites sa wakas ay nag-ingay. Tulong, tahimik.
Sigaw ko. Lumabas kayong lahat sa sala ngayon din. Pinagsama-sama ko sila tulad ng kawan ng pato. Ang malaking lalaki, ang matabang hipag, ang masamang biyenan. Ang tatlong natakot ay dinala sa sala ng maliit at payat na babae. Umupo kayo. Itinuro ko ang sofa. Umupo silang nanginginig. Jose, tawag ko. Oo, oo. Nanginginig siya, tulad ng jelo. Ikaw ang asawa ko, di ba? Ang asawa ay dapat matulog kasama ang asawa. Ngumiti ako. Pumasok sa silid. Hindi niya naiintindihan. Ngunit pumasok. Itinulak ko si Jose sa aming silid. Si Ana ay umiiyak sa kama. Maliit, lumabas ka. Kinuha ko siya sa bisig at dinala sa sala. Manood ng TV kasama ang lola at tiya. Huwag pumasok rito. Inilagay ko siya sa labas. Nagsara ako ng pinto ng silid ng malakas at ikinandado mula sa loob. Ngayon kami lamang ni Jose. Umatras siya. Ano? Ano ang gagawin mo sa akin? Pareho ng gagawin mo sa akin. Itinaas ko ang lubid at sumugod sa kanya. Sinubukang magtanggol si Jose, ngunit nasugatan siya sa ulo. Naguguluhan siya at ang kamay na nasugatan kahapon ay masakit pa. Itinapon ko siya sa kama. Ginamit ko ang teknika na natutunan ko sa ospital para sa mga pasyente na nag-aamok. Sa 5 minuto, si Jose ay nakatali ng paa at kamay. Ang kanyang kamay at paa ay mahigpit na nakatali sa 4 na sulok ng kama. Hindi siya makagalaw, tinitingnan lamang ako ng mata na lumalaki. Sabi ng aking kapatid na si Maria, bulong ko sa tainga niya, gusto mo ang latigo, gusto mo ang rough play. Tiningnan ko ang silid at nakita ang kanyang sinturon na leather. Hindi, pasensya na, pakiusap ko. Nagsimulang umiyak ang isang malakas na lalaki na umiiyak at nagmamakaawa. Hindi ko alintana. Kinuha ko ang trapo at ipinasok sa bibig niya. Shh, tahimik. Simula na ang show. Iniiwan si Jose na nakatali sa kama, na may trapo sa bibig, na nagpapahintulot lamang ng desperadong ungol. Pinatay ko ang ilaw. Naging madilim ang silid. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Sa sala, si Nanay Carmen at Marites ay yumuko sa sofa. Ang 2 masamang babae ay mukhang kawawa ngayon. Nang makita akong lumabas, parehong nagulat. At si Jose na uutal si Nanay Carmen. Ano ang ginawa mo? Naglagay ako ng mukhang takot, Nanay Hipag. May nangyaring masama. Si Jose, niloko ko siya at inihiga. Ngunit malakas siya na halos masira ang tali. Ginawa ko ang isang mahusay na acting. Nagpanggap na natakot. Kung makawala siya, papatayin niya ako. Papatayin niya tayong lahat. Nanay Hipag. Si Carmen at Marites ay nagtinginan. Hindi sila tanga. Nagdududa sila. Totoo ba? Tanong ni Marites nang may hinala. Totoo na nakatali ko siya. Tumango ako, ngunit hindi ko mapigil. Halika, tulungan niyo ako. Siya ay nanlait sa akin at sa inyo rin. Sabi niya na kapag makawala siya ay bugbugin niya tayo. Ang duda sa mata ng 2 babae ay dahan-dahang naging masamang ningning. Galit sila sa akin, ngunit natatakot din kay Jose. At galit sa kahihiyan na ginawa ko sa kanila. Kung totoong nakatali si Jose, ito ang kanilang pagkakataon upang maglabas ng sama ng loob, upang bigyan ng leksyon siya at ako. Hindi sila mag-iisip na nakatali si Jose at papasok upang bugbugin siya, o maaaring isipin nila na ako ang nakatali. Kailangan kong tiyakin. Ako ay nakatali, ngunit malakas siya. Ulit ko. Nakatali, tumayo si Nanay Carmen. Ibig mong sabihing nakatali sa kama? Oo, tali. Sabi niya. Ang mata niya ay lumiwanag. Ako ay bibigyan siya ng leksyon. Paano nangahas ang walang kwentang iyan na takutin ang sariling ina? Lumalabas na galit din siya sa walang kwentang anak na si Jose na nagdala ng kahihiyan. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon upang muling kontrolin siya. Hindi. Ang senaryo na ito ay hindi masaya. Kailangan kong baguhin. Kailangan kong gawin nilang isipin na ako ang nasa kama. Umiling ako. Hindi ganon. Ako ay niloko siya. Ngunit siya ang nakatali sa akin. Sabi ko ang kabaliktaran. Ano? Nagulat ang 2 babae. Sumigaw ako.
Si Jose ay malakas na hinawakan ako at nakatali sa kama. Gustong patayin ako. Nanay, hipag, tulungan niyo ako. Bagong nabunggo ang ulo niya at hindi siya normal. Ngayon ay naghahanap siya ng kutsilyo. Oo, itong senaryo ay mas credible. Ang mukha ni Carmen at Marites ay lumiwanag. Nakatali ang manugang, ang anak na baliw na naghahanap ng kutsilyo. Ito ay pagkakataon mula sa langit. Nakatali. Tumawa si Marites. Mahusay, napakahusay. Nasaan ang nakatali? Tanong ni Nanay Carmen. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa excitement. Sa silid, mahigpit, hindi ako makagalaw. Ako ay oose, nanay. Si Marites ay lumiko kay Nanay Carmen. Pagkakataon natin ito. Bibigyan natin siya ng leksyon para mawala ang katigasan. Oo, tumango si Nanay Carmen. Nangahas siyang bugbugin ako at paiinumin ang anak ko ng ganyang dumi. Piniga niya ang ngipin. Dalhin mo ang kahoy. Ngayon ay papatayin ko siya sa palo. Tumakbo si Marites sa kusina at dinala ang matigas na kahoy ng mop. Si Nanay Carmen ay kumuha ng kawayan na ginagamit sa sampayan. Madilim ang silid, sabi ko nang nanginginig. Mas mabuti madilim, sabi ni Marites ng tagumpay. Kaya bubugbog natin nang hindi niya alam kung sino. Ang dalawang babae na may sandata at uhaw sa dugo ay lumakad patungo sa silid. Ako ay umatras at nagtago sa sulok. Kinuha ko ang aking cellphone. Inilagay sa video recording mode. Ang red light ay nagliwanag. Buksan ang pinto. Utos ni Nanay Carmen. Nanay, hipag, tulungan niyo ako. Unggol ko, tulungan ka. Tanungin mo sa impyerno. Ang dalawang babae ay tumakbo sa loob ng madilim na silid. Nakita lamang ang silweta ng taong nakatali sa kama na nagpupumiglas at nag-iingay ng Akala nila ako iyon. Mamamatay ka, bruha na baliw. Si Marites ang unang gumalaw. Itinaas niya ang kahoy ng mop at gamit ang buong lakas ay nagsimulang bugbugin ang figura sa kama ng walang awa. Bam! 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 Nangahas kang bugbugin ako. Nangahas kang sampalin ako. Si Nanay Carmen ay hindi nahuli. Gamit ang kawayan ay binugbog ang paa at tagiliran. Mawawala ang katigasan mo para malaman mo kung sino ang boss sa bahay na ito. Bam! Slap! Bam! Ang tunog ng kahoy sa laman. Ang tunog ng buto. Akala ko narinig ko ang tunog ng butong nabasag. Si Jose na may sumbat ay hindi makasigaw, tanging unggol na nasasakal. Ngunit habang mas umuungol, mas iniisip ng dalawang babae na ako ang nasasaktan at mas nagiging malupit sila. Sigaw ka, sigaw pa, tingnan mo kung paano kita patahimikin. Ako ay nakatayo sa pinto na nagre-record ng malinaw. Nang 5 minuto na, nakita ko na hindi na gumagalaw si Jose. Nanatiling tahimik siya. Akala ko sapat na. Pumasok ako at binuksan ang ilaw. Ang malamig na puting liwanag ng fluorescent ay pumuno sa silid. Huminto si Nanay Carmen at Marites na may hawak na kahoy. Nagblink sila at nakita na ang taong nakatali sa kama. Duguan at may sumbat ay si Jose, ang anak nila, ang kapatid. Si Marites ang unang sumigaw. Binitawan ang kahoy at umatras ng putla ang mukha na parang papel. Si Nanay Carmen ay nagulat. Tiningnan si Jose at pagkatapos sa akin, ako ay nakatayo sa pinto na hawak ang cellphone. Ang red light ng recording ay nagpapatuloy na kumikislap. Mahusay ang bugbog, nanay. Ngumiti ako. Bugbog pa ng malakas. Na-record ko lahat. Ikaw at ang hipag mo ay nag-commit ng krimen ng malalang pinsala, organisadong krimen gamit ang sandata laban sa sariling anak at kapatid. Itinaas ko ang cellphone. Gamit ito maaari kong sabihing kinidnap ako ni Jose at kayo. Sa pagsagip sa akin ay nagkamali ng tao. Maniwala kaya ang pulis? Si Nanay Carmen ay natumba at bumagsak. Sa pagkakataong ito ay hindi nawalan ng malay. Umihi siya sa sarili. Pumuno ang silid ng amoy ng ihi ni Nanay Carmen, ng unggol ni Jose sa kama at ng hingal na takot ni Marites. Nang buong kalmado ay itinago ko ang cellphone sa bulsa. Hinaplos ko ang putlang pisngi ni Marites.
Hipag, kung tapos na kayong bugbugin, dapat tawagan nyo na ang ambulansya para sa biktima. Akala ko, nabasag nyo ang buto ng kapatid mo. Nagulat si Marites at nauutal. Ako, ikaw ang nag-utos, ikaw ang nag-set up sa amin, na ako ang nag-set up sa inyo. Tumawa ako. Totoo na tinatali ko si Jose, ngunit humingi ako ng tulong na pumunta kayo upang hawakan siya. Hindi ko alam na dadalhin nyo ang kahoy at bubugbog ng grupo. Hindi ko inutos na bugbugin nyo. Ginawa nyo ito ng kusang loob at ng may sigasig. Lumiko ako kay Nanay Carmen. Nananatili siyang nasa sahig. Nanay, ano na ngayon? Tawagan muna natin ang 112 o 119. Hindi ko hinintay ang sagot at kinuha ang cellphone. Una akong tumawag sa 112. Hello, Presinto. Ako si Maria mula sa Eskinita sa Maynila. Tumatawag ako upang i-report ang emergency. May malalang krimen ng pinsala sa aking bahay. Ang biktima ay ang aking asawa na si Jose at ang mga salarin ay ang sariling ina at kapatid niya, si Nanay Carmen at Marites. Binugbog nila gamit ang kahoy at akala ko nabasag ang buto. Bilisan nyo. Natakot ako na baka patayin nila. Ibinaba ko na nagiiwan ang dalawang babae na nagulat at pagkatapos ay tumawag sa 119. Hello, 119. Kailangan ko ng ambulansya sa address na ito. Ang pasyente ay nabugbog ng grupo, suspetsya ko ng basag na tadyang at trauma sa ulo. Nang matapos akong tumawag, hinila ko ang upuan sa gitna ng sala, sa harap ng pinto ng silid at umupo. Ipinatong ang braso at naghintay. Sa wakas ay nag-react si Nanay Carmen. Na-realize ang ginawa, nagsimulang sumigaw. Bruha na baliw. Demonyo, ikaw ang sumira sa pamilya ko. Sinubukang sumugod sa akin. Simpleng itinaas ko ang cellphone. Bugbog pa, nanay. Bugbogin niyo rin ako at gawing combo. Kaya nang dumating ang pulis, dadalhin kayong lahat. Huminto siya. Si Marites ay tumayo ng natitisod, tumakbo sa silid at ginulat si Jose. Kuya, gising ka. Huwag mo akong takutin. Narinig ang sirena. Isang police car at ambulansya ay dumating ng halos sabay. Ang makitid na Eskinita ay nagliwanag ng blue at red light sa gitna ng gabi. Ang mga kapitbahay, sanay sa sigaw sa bahay na ito, ay sumilip ng may curiosity. Ang parehong dalawang pulis kahapon ay lumitaw ulit. Sa pagkakataong ito kasama ang dalawang tanod. Sino ang Ginang Maria? Tanong ng matandang pulis ng seryoso. Ako po. Sumulong ako. Ano ang nangyari? Isa pang away. Hindi. Umiling ako. Nag-away sila sa isa't isa. Mabilis na pumasok ang medics gamit ang stretcher. Nang ilawan nila si Jose gamit ang flashlight, nagulat din sila. Ang malaking lalaki ay ngayon ay nakabaluktot na duguan, magulo ang damit at nakatali pa rin. Ano? Ano ang nangyari rito? Sigaw ng batang pulis ng may takot. Sino ang nagtali sa lalaking ito? Ako. Sabi ko ng kalmado. Sinubukan niyang saktan ako at tinatali ko. Ito ay pagtatanggol sa sarili at pagkatapos nataliin siya, ano ang ginawa mo? Wala, sabi ko. Simpleng lumabas ako upang humingi ng tulong sa biyenan at hipag ko. Sabi ko na nakatali si Jose at pumunta sila upang tulungan ako, ngunit kasinungalingan. Sigaw ni Marites mula sa silid. Niloko mo kami. Ikaw ay sabihing ikaw ang nakatali. Nagkibit balikat ako. Ngayon ay maaari kang magsabi ng anuman. Ako ay may ebidensya, Jose. Sa sandaling iyon, pagkatapos na putulin ng isang tanod ang lubid gamit ang kutsilyo, bulong niya ng mahina. Masakit ang tagiliran ko. Nanay, Marites. Sila ang nanakit sa akin. Itinuro niya ang dalawang babae gamit ang daliri at nawalan ng malay. Mabilis na dinala siya ng medic sa sasakyan. Sabi ng isa sa pulis, malala siya. May dalawang basag na tadyang at sugat sa ulo. Lumiko ang matandang pulis. Nanay Carmen, Ginang Marites, ano ang nangyari rito? Siya, niloko niya kami. Nagsimulang umiyak si Nanay Carmen ng malakas. Baliw siya. Nakatakas mula sa ospital. Niloko niya kami upang bugbugin ang anak ko. Pulis. Siya ang nag-utos. Oo. Tumango ako. Baliw ako. Maniwala ba kayo sa akin o gusto niyong tingnan ito? Binuksan ko ang cellphone at pinlay ang video.
Ang 4 na pulis at tanod ay nagtipon upang tingnan. Nakita ang madilim na silid ng malinaw. Narinig ang aking unggol. Nanay, hipag, tulungan niyo ako. At narinig rin ang mura ng 2 babae. Mamamatay ka, bruha na baliw. Nangahas kang saktan ako. Tingnan mo kung paano kita patahimikin. Nakita nilang malinaw na binugbog ni Marites nang walang awa gamit ang mop at si Nanay Carmen na walang habag gamit ang kawayan. Ang mukha ng matandang pulis ay mula seryoso hanggang abo. Dekada na siya rito, ngunit ang brutal na eksena ng ina at kapatid na binubugbog ang sariling anak at kapatid ay lampas sa imahinasyon niya. Pinatay ang video. Sapat na, lumiko siya sa 2 babae ng malamig na mukha. Nanay Carmen, Ginang Marites, may video bilang ebidensya. Mayroon din ang testimonyo ng biktima, si Jose. Kailangan niyong sumama sa amin sa presinto. Hindi ako pupunta, inosente ako. Nagpumiglas si Marites. Kung inosente, sasabihin mo sa presinto. Kinuha ng batang pulis ang posas. Mga tanod, tulungan niyo ako. Si Nanay Carmen, nang makita ang posas, ay naging puti at nawalan ng malay. Totoong nawalan ng malay, walang problema. Nandito ang medics, sabi ng matandang pulis. Isakay niyo sa ambulansya at gisingin. Paggising, dalhin sa presinto. Ito ay gulo. Dinala si Marites habang sumisigaw at nanunumpa. Nagulo ang buong eskinita. Si Nanay Carmen ay dinala sa stretcher tulad ng sako ng patatas. Ang mga kapitbahay ay nagbulong-bulungan at nanonood. Diyos ko, sa bahay ng Santos, ang ina at anak na babae ay binugbog ang anak na lalaki. Anong barbaridad? At ang manugang na mabait pa naman, karma iyan. Nanatili ako sa pinto na nanonood kasama si Ana sa bisig. Ang bata ay natulog sa isang punto. Ngumiti ako. Minsan ang hustisya ay epektibo. Sa susunod na umaga, ang bahay ay kakaibang tahimik. Si Jose sa ospital, si Nanay Carmen at Marites sa selda. Ayon sa balita mula sa presinto, ang krimen ng malalang pinsala na may malinaw na ebidensya ay nangangahulugan na ang 2 babae ay makukulong ng hindi bababa sa 7 araw para sa investigasyon. Maaari silang lumabas kung bawiin ni Jose ang reklamo. Ngunit sa sandaling ito, mas gusto ni Jose na manatili sa ospital kaysa umuwi. Kaya sa impyernong bahay na ito ay natira lamang si Ana at ako at ang anak ni Marites, si Bong. Ang bata ay natutulog sa silid ng kanyang ina. Sa gulo kagabi, walang nag-alala sa kanya. Nagising siya sa umaga at nakita na wala ang kanyang ina, lola at tiyo Jose. Lumabas siya at nakita akong naghahanda ng almusal para kay Ana. Nasaan ang nanay ko? Tanong niya nang may pagmamataas na karaniwan. At ang lola, bakit ka nagluluto ng itlog? Akin iyan. Sinubukang sumugod sa mesa. Si Ana, nang makita si Bong, ay yumuko ng instinctive at yumakap sa plato niya. Inilagay ko ang frying pan, lumiko at tumayo sa harap ni Bong. Magandang umaga, Bong, sabi ko ng kalmado. Alis diyan. Nasaan ang nanay ko? Sigaw niya. Bugbog mo ang nanay ko. Sasabihin ko sa lola. Papatayin ka ng lola sa palo. Yumuko ako sa kanyang antas. Bong, pakinggan mo ako ng mabuti. Hindi na ako tinawag na tiya, kundi mas matatag na tono. Dinala ng pulis ang nanay at lola mo. Nagulat si Bong. Kasinungalingan. Baliw ka. Hindi ako nagsisinungaling. Tiningnan ko siya ng direkta sa mata. Ang nanay at lola mo ay gumawa ng masama. Kinuha nila ang kahoy at binugbog ang tiyo Jose hanggang basag ang buto. Kaya dumating ang pulis, nilagay ang posas at dinala sila. Ngayon ay kailangan nilang manatili sa kulungan. Ang pagmamataas na ekspresyon ni Bong ay naging gulo at pagkatapos takot. Kahit gaano ka-spoiled ang bata nang walang proteksyon ng matanda, mahina siya. Hindi totoo. Ang nanay at lola ko nagsimulang umiyak. Nasa kulungan sila dahil gumawa ng masama. Tulad mo. Ako, ano ang ginawa kong masama? Sigaw niya ng may ugat sa leeg. Nanakit ka kay Ana, sabi ko ng kalmado pa rin.